Maingay ang maliit na sabungan sa isang baryo nang bigla na lang nabasag ang ingay kapalit ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga bala ay tumama sa katawan ni Galvin Regino, isang kilalang manunugal o sabungero sa lugar, at ito ang kwento ng buhay niya. Maniniwala ba kayo na kahit ang babaeng may asawa pwede pa ring masungkit ng lalaking may pera? Pero kadalasan naman ang mga lalaking may pera ay yaong may edad na, dahil kailangan nga ng panahon para makaipon ng maraming pera, lalo na kung galing ka sa kahirapan. At sabi nga rin nila, mas madaling hulihin ang manok kapag nakatali na. Iyan ang biro ng mga lalaking babaero. Dahil kahit sabihin pa nilang strong and independent ang mga babae ngayon, ganun pa rin naman ang sistema sa tunay na buhay. Ang lalaki pa rin ang inaasahan na bumuhay sa pamilya nito. Dahil iyon ang totoong papel ng isang tunay na lalaki. Kapag ang lalaki ay yumaman, sasabihin niyang pwede na siyang magpamilya dahil may mapaglalaanan na siya ng kinikita niya. Pero kapag ang babae ang kumita ng pera, lalo na kung dalaga, sasabihin niya ay strong and independent siya. Iyan ang panahon ngayon at iyan din ang katotohanan. Dalawang mindset na magkaiba. Iyong isa ay para magbigay at yung isa ay pansarili talaga. Pero sa kwento natin ngayon ay kabaliktaran. Si Kimberly ay 28 taong gulang noong mga panahong ito. Taong 2012 sa taga San Manuel, Pangasinan. 21 taong gulang si Kimberly nang mapangasawa niya si Galvin Regino. Nagkakilala sila noon sa isang fiesta rin sa isang bayan sa Pangasinan. Pero itong si Galvin ay taga Villasis. At kung bakit mo siya makikilala sa iba't ibang lugar, simple lang ang sagot. Dahil sa mga pista ng baryo, ang mga may padrinong kapitan ay nagpapasabong ng manok. Bolaritan kung tawagin sa kanila. At doon mo madalas makikita si Galvin dahil isa siyang kilalang sabungero. Alam naman ni Kim o Kimberly kung ano ang pinapasok niya. Alam niyang sabungero ang lalaking pinakasalan niya. Naglalako ng palamig si Kimberly noong una silang magkakilala. At tuwing nananalo si Galvin sa sabong, puro pasikat at parada ng pera ang ginagawa nito kay Kimberly. Panay libre, panay yabang. At doon na rin siguro nagustuhan ni Kimberly ang lalaki. Ibig sabihin, madaling siyang nauto sa pagpapakita ng pera ni Galvin. Dahil sa akala niya, mabilis ang kita ng asawa niya sa pagsasabong ng manok. Pero ang tanong, lagi ba talagang panalo ang sugal? Hindi. Sugal pa rin iyon. At mas madalas ang talo kaysa panalo. Kaya matapos ikasalang dalawa, napilitan ding magtrabaho si Kimberly. 22 taong gulang pa lang siya nang mag-apply bilang promodizer sa isang mall. Natanggap naman siya. At doon na siya tumagal sa trabaho hanggang umabot siya sa edad na 28. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagtiis sa ganoong buhay ay dahil may anak na sila ni Galvin. Pero habang tumatagal, unti-unting nabubunyag ang totoong pagkatao ng lalaking kanyang pinakasalan. Iba pala ang pagkakilala niya kay Galvin. Dahil ang alam lang pala nitong gawin sa buhay ay magsugal. Parang iyon na ang naging trabaho ng asawa niya. Ang akala ni Kimberly ay mabubuhay siya nang maayos kasama si Galvin. Pero nagkamali siya. Habang tumatagal, lumabas ang tunay na ugali ni Galvin. Kapag nananalo, panay ang inom. Kapag natatalo, panay naman ang away nila ni Kimberly. Umaasa si Galvin sa padala ng mga magulang niya na nasa abroad. Iyon ang nagiging pangunahing pinanggagalingan ng pera. Sa madaling salita, naging batugan ang lalaking pinakasalan ni Kimberly. Ang mas masaklap, ang perang ipinapadala ng mga magulang ni Galvin na sana ay para sa kanilang pamilya ay isinusugal pa rin niya. Hindi na nga siya nakakapagbigay ng sapat na pera kay Kimberly bilang asawa niya. Minsan ay nauutangan pa niya ito kapag nauubusan siya ng pangtaya. Lahat ng iyon ay dahil lang sa sugal. Dumating sa punto na si Kimberly na ang bumubuhat sa pamilya. Siya ang nagtatrabaho. Siya ang nag-aalaga sa anak. Siya ang nagbabayad ng gastusin. Samantalang si Galvin ay paikot-ikot lang sa mga sabungan, umaasang makatsamba ng panalo na mag-aahon sa kanila sa hirap. Pero sa bawat talo, lalo lang silang lumulubog
hanggang sa dumating ang oras na nakautang si Galvin sa isang kapitan na nagngangalan na Rodrigo. Ang kapitang ito ang halos padrino ng mga sumusugal sa lugar. Mabait kung titingnan, pero may interes. Sa madaling sabi, siya ang nagpapautang sa mga manunugal kapag nauubusan ng pera. Kilala si Kapitan Rodrigo sa mga sabungan at pasugalan. Siya ang tipo ng taong ayaw maputol ang laban. Kapag sa lamisan ng madyong ay may isang puntos na naubusan ng pera, pipilitin pa niyang pautangan para lang magpatuloy ang laro. Ayos lang sa kanya kahit hindi agad mabayaran. Basta kapag nakabawi ang umutang, direkta sa kanya ang bayad pati ang interes. Ganoon ang sistema kapag may utang ka kay Kapitan Rodrigo. At dito nga, nabaon si Galvin sa utang. Sa kakasabong at kakasugal, umabot ang utang niya kay Kapitan Rodrigo ng halos 300,000 piso. Paunti-unti itong naipon. Isang laban dito, isang talo doon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na sapat ang pangako at palusot. Kailangan na ng singilan. Isang hapon, pinuntahan na si Galvin mismo sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid noon. Day off ni Kimberly kaya naroon siya sa loob ng bahay, nag-aalaga sa kanilang anak. Nang marinig niya ang tunog ng motorsiklo sa labas, sumilip siya sa bintana. Bumaba si Kapitan Rodrigo kasama ang dalawa niyang tauhan. Hindi nagtagal, kumatok na ito sa pinto. "Galvin, andyan ka ba?" Mahinahong tawag ni Kapitan Rodrigo. Lumabas si Galvin, halatang kabado pero pilit na nagpapakatatag. Naupo sila sa bangkong kahoy sa tapat ng bahay. Nandoon lang si Kimberly sa gilid, tahimik na nakikinig. "Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito," sabi ng kapitan, kalmado ang boses. "Oo, Kap. Pasensya na ho, medyo gipit lang talaga ngayon," sagot ni Galvin, pilit na ngumiti. "Matagal ka ng gipit, Galvin." Diretso ang sagot ng kapitan. 300,000 na ang utang mo sa akin, hindi na ito biro. Tahimik si Galvin, napayuko. Si Kimberly ay napahawak sa dibdib, parang may biglang humigpit sa paghinga niya. "Sabi mo dati, babawi ka. Sabi mo, isang laban na lang. Pero ilang beses ko nang narinig iyan." Dagdag ng kapitan, "Babawi ako, Kap. Konting panahon lang," sagot ni Galvin, halos pabulong. Umiling si Kapitan Rodrigo. "Hindi pwedeng puro salita. Kailangan ko ng kasiguraduhan." Doon na nagsalita si Kimberly. Hindi na nakatiis. "Kapitan, wala na po kaming pera. Ako na lang po ang nagtatrabaho. Maawa naman po kayo." Tumingin ang kapitan kay Kimberly, mula ulo hanggang paa. Saglit na natahimik ang paligid. "Mabuti ka palang babae," sabi nito. "Masipag at maganda pa." Nanlaki ang mata ni Galvin. "Kap, wag naman po ganyan." Ngumiti ang kapitan, parang walang masamang ibig sabihin. "Relax ka lang. Ang sinasabi ko lang, sayang ang buhay ninyo kung mauubos sa sugal." Pagkatapos noon, tumayo ang kapitan. "Ganito na lang. Kukunin ko muna ang motor at ang sidecar. Pansamantala lang hanggang makabawi ka." Wala nang nagawa si Galvin. Alam niyang wala siyang maibibigay. Kinuha ng mga tauhan ang single na motor at ang sidecar na pagmamay-ari nila. Mga bagay na hindi man lang na niya pinaghirapan, kundi galing pa sa mga magulang niyang nasa abroad. Bago tuluyang umalis, lumingon si Kapitan Rodrigo kay Galvin at sinabi, "Maganda ang asawa mo ah." "Pwede." Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Galvin. Pagkaalis ng kapitan, doon na nagsimula ang impyerno. "Putang ina mo, Galvin," sigaw ni Kimberly. "Narinig mo ba ang sinabi niya? Hanggang dyan na lang ba ako sa buhay mo?" "Gago. Tumahimik ka," balik ni Galvin. "Huwag ka nang dumagdag." "Ako pa ang tatahimik," sagot ni Kimberly, nanginginig sa galit. "Ako ang nagtatrabaho. Ako ang nag-aalaga sa anak natin. Tapos ikaw, sugal lang ang alam mo." "Hindi mo naiintindihan," sigaw ni Galvin. "Kapag nakabawi ako." "Kailan?" Putol ni Kimberly. "Kailan ka pa babawi? Ilang taon na kitang hinihintay. Wala na tayong motor. Wala na tayong sidecar. Ano pa ang susunod?" Nanuntok si Galvin sa pader. "Tama na. Pagod na rin ako." "Pagod?" ulit ni Kimberly. "Pagod ka sa sugal. Ako, pagod sa buhay na binigay mo sa amin." Tahimik sandali. Umiiyak na ang bata sa loob ng bahay. "Wala na tayong kinabukasan," sabi ni Kimberly, halos pabulong. "Hindi ako papayag na ganito ang buhay ng anak ko." Doon na tuluyang gumuho ang pagsasama nila.
Sigawan, murahan, sisihan. Isang tipikal na away mag-asawang Pilipino, puno ng sama ng loob at pagkabigo sa buhay dahil sa hirap. At sa araw na iyon, tuluyan na naunawaan ni Kimberly na wala. Mali ang napili niyang lalaki. Hindi sila kayang buhayin nito. Dahil maski tsinelas nga ni Galvin ay siya pa ang bumibili. Oo, kapag nananalo si Galvin, bumibili rin siya ng bigas, ulam, at kung minsan ay may kaunting pasalubong o gamit. Pero madalang lang iyon. Ang buhay ay pang araw-araw. Hindi yung nanalo ka lang saka ka lang may panggastos. Alam naman natin iyon. Sa totoo lang, nagpapalaki na lang ng bayag si Galvin sa sabungan. Matapos ang matinding away ng mag-asawa, nagsama pa rin naman sila sa iisang bubong. Wala ring magawa si Kimberly. Alam niyang kung uuwi siya sa kanyang mga magulang sa San Manuel, tiyak na isusumbat lang sa kanya ang lahat. Matagal na siyang sinabihan noon na wala siyang mapapala kay Galvin, lalong-lalo na ang kanyang ama, natutol sa pagpapakasal niya kay Galvin. Alam naman natin kung paano ang mga ama. Bilang mga lalaki, mas nakikilala talaga nila kung anong klaseng lalaki ang karapat-dapat para sa kanilang anak. Buwisit na buwisit noon ang ama ni Kimberly kay Galvin dahil alam nitong sugarol ang lalaki. Pero pinilit pa rin ni Kimberly ang gusto niya. Kaya sa kasalukuyan ng kwento, nasa Villa Cis pa rin sila. Doon din kasi malapit ang pinagtatrabahuhan niyang mall. Hanggang sa dumating ang isang okasyon. Isang pagpapakain. Gabi iyon, sa isang lugar na kung tawagin nila ay garahe sa isang barangay. At ang barangay na iyon ay mismong barangay ni Kapitan Rodrigo. Ang garahe, mga kaibigan, ay nasa harap mismo ng bahay ng kapitan. At tuwing may okasyon ang mga politiko, municipal level man o barangay, doon madalas ang tipon-tipon. Siyempre, kasama na ang mga kaibigan at padrino ni kapitan. Doon, nagiging legal ang ilan niyang negosyo. Pumunta noon si Galvin kasama ang kanyang asawa at anak para makikain. Inimbita rin naman sila ni Kapitan Rodrigo. Maaga pa lang ay naroon na sila. Masaya ang paligid. May kantahan, may inuman, may tawanan. Hanggang sa mapunta si Galvin sa isang sulok. Umiinom, kasama ang ilang kakilala niya sa barangay. Napansin niya na nilapitan ng isang bata ni Kapitan Rodrigo si Kimberly. Nakarga ang kanilang anak. Parang may sinabi ang tauhan ni Kapitan at humakbang naman ng bahagya si Kimberly na mukhang may lalapitan. Tumango si Kimberly at lumapit. Maya-maya pa, dumating na rin si Kapitan Rodrigo sa harap niya. May hawak itong cellphone. "Oh, Kimberly," sabi ng kapitan. "Ito sana, gamitin mo muna." Iniaabot ni kapitan ang isang cellphone. Tinanggap naman yun ni Kimberly. Pero bago pa man tuluyang maibalik yun ni Kimberly, biglang inurong ng kapitan ang kamay niya. "Ah, mamaya na lang," dagdag nito. "Basta sa'yo na iyan," sabi niya sabay alis. Ngumiti lang si Kimberly, medyo naguluhan. Umalis na agad si Kapitan Rodrigo, na parang renegalo ni kapitan ang cellphone na yon sa kanya. Doon nakaramdam ng kakaiba si Galvin. Bilang lalaki, alam na alam niya ang galawang ganoon. Alam niya kung para saan ang cellphone na iyon. Alam niyang iyon ang gagamitin para makontak ni Kapitan Rodrigo ang asawa niya. At alam din niyang ang cellphone na iyon ay isa ng regalo. Nang umuwi na silang mag-anak, ni hindi man lang tinanong ni Galvin si Kimberly tungkol sa cellphone. Para bang tinanggap na niya sa loob niya na baka si Kimberly na nga ang solusyon sa utang niya kay Kapitan Rodrigo. Masakit sa loob niya, pero hinayaan na lang niya. Dahil sa kaibuturan ng isip niya, parang alam na niya kung saan patungo ang lahat. Ilang linggo ang lumipas at doon nagsimula ang hinala ni Galvin. Sobrang busy na ni Kimberly sa cellphone. Halos hindi na ito mabitawan. Yung cellphone na regalo ng kapitan, kapag susubukan niyang magsalita, nauuwi lang sa iringan. At ganito ang nangyayari. "Kim, sino ba yung ka-text mo lagi?" tanong ni Galvin isang gabi. "Wala kang pakialam," sagot ni Kimberly. "Manahimik ka na lang." "May pakialam ako. Asawa mo ako," giit ni Galvin. "Asawa?" balik ni Kimberly. "Ano bang silbi mo bilang asawa?" Napatahimik si Galvin. Ganun ang laging bangayan. Dahil mula nang hatakin ni Kapitan Rodrigo ang dalawang motor, parang wala nang saysay ang pagsasama nila.
Para na lang silang nagsasama dahil sa anak. Kapag nag-uusap, puro away at murahan. Kaya kalaunan, naging walang pakialamanan na lang ang dalawa sa loob ng bahay. Kung may natitirang pagmamahal, iyon ang hindi na nila alam. Hanggang sa nagsimula nang gumabi ang uwi ni Kimberly galing sa trabaho. 9:00, 10:00 ng gabi. At sa tuwing magtatanong si Galvin na uuwi lang sa sigawan. "Anong oras na, Kim?" Sigaw ni Galvin. "Hindi ka na umuuwi sa oras." "Ano ngayon?" Balik ni Kimberly. "May trabaho ako." "Trabaho?" Tawa ni Galvin. "Alam ko na kung kanino ka nagtatrabaho." "Ano bang pinagsasasabi mo?" Sagot ni Kimberly, galit na galit. "Huwag mo na akong lokohin," sigaw ni Galvin. "Alam kong kay Kapitan Rodrigo ka na." Biglang humarap si Kimberly. "Oo, ano ngayon?" Sigaw niya rin. "Mas mabuti pa nga sigurong maghiwalay na tayo." "Dahil saan?" Tanong ni Galvin. "Dahil wala kang silbi," sagot ni Kimberly. "Sugarol ka, batugan ka. Kahit tsinelas mo ako pa ang bumibili." Mas lalo pang uminit ang ulo ni Galvin. "Ikinukumpara mo ako sa kanya." "Oo," sagot ni Kimberly. "Buti pa ang iba, kahit may edad na, responsable. Marunong bumuhay ng pamilya. Ganon sila, kasabay nun, ang umiiyak na bata sa gilid. Ganon lagi ang bangayan nila. Araw-araw, gabi-gabi. Sigawan at murahan na naririnig ng mga kapitbahay. Hanggang sa dumating ang mga araw na minsan ay nakasibilyan si Kimberly kapag umaalis. Napansin niyon ni Galvin pero hinayaan na lang niya. Alam niya na sa mga araw na iyon, hindi na sa mall pumapasok si Kimberly. Sa ibang lugar na, sa motel na. May mga tsismis na ring nakakarating sa kanya. May nakakita raw kay Kimberly sa sasakyan ni Kapitan Rodrigo. May nagsabi pa sa kanya sa sabungan, "Pre, alam mo bang bata na ni Kapitan ang asawa mo?" Bulong ng isa. Masakit pero hindi na nagulat si Galvin. Lalo pa siyang naging sigurado nang mapansin niyang hindi na siya sinisingil ni Kapitan Rodrigo sa utang. Para bang nabayaran na ito. Hindi sa pera kundi sa paraang mas masakit. Dahil ang katawan ng asawa niya ang naging kabayaran ng naging kapabayaan niya sa buhay. At buti nga, nasisikmura pa ni Galvin na ipakita ang mukha niya sa mga tao. Puro tae na lang ang laman ng ulo nito. Siguro dahil sanay nang natatalo si Galvin at matagal na pala siyang talo. Hindi lang sa sugal kundi pati sa buhay may pamilya. Walang bayag itong si Galvin na ipaglaban ang anuman. Tumagal ang ganoong sistema ng buhay ni na Galvin at Kimberly. Si Kim ay nagtatrabaho pa rin naman noon. Pero unti-unti, parang naging pansarili na lamang niya ang kanyang sinasahod. Ang ibinibigay naman ni Kapitan ay tinawag na allowance para sa bata. Pati na rin sa mga gamit sa bahay. At huwag kayong magtaka, mga kaibigan, ibinalikpan nga ni Kapitan ang motor na may sidecar kay Galvin. Hindi na rin nagtanong si Galvin kung bakit dahil alam na niya sa sarili niya ang dahilan. Ang asawa niyang si Kimberly. Palihim pa rin sa baryo ang relasyon ni na Kapitan at Kim noong mga panahong iyon. Pero marami na rin ang nakakaalam. Hawak nga ni Kapitan si Kimberly. Ibig sabihin, may nangyayari na sa kanila. Hindi lang minsan, kundi pa ulit-ulit. "Pre, totoo ba yung sinasabi nila?" Tanong ng isang lalaki kay Galvin minsan sa tindahan. Hindi sumagot si Galvin. Yumuko lang siya at uminom ng kape. Samantala, ang mga loko-lokong bata ni Kapitan noon ay nagkukwento tuwing sila ang nagdadrive kapag may lakad ang amo nila. "Grabe pare," sabi ng isa, sabay tawa. "Kanina nag-check-in na naman si Kap at Kimberly. Ang tagal nilang lumabas." Sagot ng isa pa. "Matagal daw senior na kasi si Kapitan. Matagal bago lumabas ang gatas." Sabay-sabay natawa ng mga tauhan ni Kapitan, parang biro lang sa kanila ang lahat. At habang kumakalat ang mga kwentong iyon, si Galvin naman ay parang tuluyang naging manhid. Kahit ano pang marinig niya tungkol sa asawa niya, nanahimik na lang siya. Para bang tinanggap na niya na inaapakan na ng Kapitan ang pagkalalaki niya. Wala rin naman siyang lakas ng loob na magreklamo. Wala siyang maipagmamalaki. Bukod sa kaunting ipinapadala ng mga magulang niya mula sa abroad na kulang pa nga sa bisyo niya, nakakahingi pa siya noon ng pera kay Kim. Minsan, naglakas loob siyang magsalita. "Kim," mahinang sabi ni Galvin habang nakaupo sila sa sala. "Alam ko naman lahat." Napatingin si Kimberly.
Pero hindi siya umiwas. "Galvin, pagod na rin ako," sagot ni Kim. "Paulit-ulit na lang, hindi ka nagbabago." "Mahal pa kita," sagot ni Galvin. "Alam ko naman may kasalanan din ako." Tahimik si Kimberly sandali. "Kung mahal mo talaga ako, sana noon pa," sabi niya. "Ginagawa ko lang ito para may mas malaking panggalingan." Hindi na sumagot si Galvin. Doon niya naramdaman na kahit mahal pa siya ni Kimberly, hindi na sapat ang pagmamahal kung wala namang pagbabago. Ibig lang niyang sabihin na hindi ka mapapakain ng salitang "I love you." Hanggang sa dumating ang araw na paalis si Galvin. May lakad siya sa buong. Parang iyon na lang ang takbuhan niya sa lahat ng problema. Bago siya umalis, lumapit siya sa anak niya. "Anak, babalik agad si Papa," sabi niya sabay halik sa noo ng bata. Napatingin si Kimberly sa kanya. "Ingat ka," sabi ni Kim. Nagulat pa nga si Galvin dahil hindi sila nag-away. Lumapit siya kay Kimberly. "Salamat," mahinang sabi niya. Naghalikan pa nga sila, parang bumalik saglit ang dating sila. 12:00 ng tanghali iyon. Alam nilang magsisimula ang pasabong ni Kapitan ng alauna. Ayon sa investigasyon ng pulis, bandang 2:00 ng hapon, nanalo pa ng isang tupada si Galvin. Nakangiti pa raw siya noon, parang panandaliang nakalimot sa lahat. Pero matapos lang ang sabong, may lumapit na lalaking naka-jacket na camouflage at nakasombrero. Nakangiti pa ito. Paglingon ni Galvin, 4 na putok, 4 na tama sa katawan niya, 2 sa mismong dibdib. Nabuwal si Galvin sa harap ng maraming tao. Maraming nakakakita sa bumaril pero walang humabol. Tumakbo ito papunta sa kawayanan, armado at walang gustong sumunod. Ang pangalan ng lalaki ay Roberto Macabitas. Kilala ring manunugal at minsan nagpapautang sa mga pasugalan. Gabi rin ng araw na yon, nadakip si Berto. Dinala sa presinto, dinetain at agad na ikinulong. Parang napakababaw ng lahat. Parang ganun lang kabilis na wala si Galvin. Habang pinaglalamayan siya, gabi-gabi namang umiiyak si Kimberly sa harap ng kabaong. Yakap niya ang anak nila, luha ng luha. "Mahal pa rin kita," paulit-ulit niyang bulong. "Patawad." Para bang doon lang lumabas ang lahat. Na baka ang mga ginawa niya, pati ang pagpatol niya sa kapitan, ay para rin kay Galvin. Siya nga ang nagbayad ng utang ni Galvin kay Kapitan Rodrigo. Umuwi ang mga magulang ni Galvin mula abroad. Doon na rin lumabas ang sari-saring anggulo ng pagpatay. Karamihan tungkol sa mga utang ni Galvin sa iba't ibang tao. Hanggang sa nagsalita si Berto. "Hindi ako ang may pakana," sabi niya sa salaysay. "Inutusan lang ako." "Sinong nag-utos sa'yo?" tanong ng investigador. "Si Kapitan," sagot ni Berto. Gusto na niyang ibahay si Kimberly. Ang kinin. Balo naman siya. Kaya gusto niyang patayin si Galvin. Salaysay ni Berto sa mga pulis. At para hindi kayo mabitin sa kasong ito mga kaibigan, nagkaroon ng paglilitis. Mahabang proseso. Maraming tanong. Maraming duda. Sa huli, ang hatol ng korte, guilty si Roberto Macabitas sa kasong murder at hinatulan ng reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakakulong. Si Kapitan Rodrigo, sa kakulangan umano ng ebidensya, ay naabsuelto. Walang direktang patunay, walang umamin, walang testigong handang tumindig hanggang dulo. Tahimik na bumalik sa baryo ang kapitan, na parang walang nangyari. At doon nagtapos ang kwento ni Galvin, isang lalaking natalo hindi lang sa sabong, kundi sa buhay. Isang kamatayang maraming alam ang nakapaligid, pero iisa lang ang naparusahan.